I'm Albert. Si Rog, I want to share to you kung paano kami nagkakilala. Nagsimula siya nung naging classmate kami sa Polytechnic University of the Philippines. Nasa circle of friends kami ni Rochelle, ni Sherry May. And at that time, same lang yung ruta namin pa uwi. So parating kasabay ko si Sherry May. And then si Roch, from time to time, kasabay din namin siya. And one time, so bayan si Albert sa amin pa-uwi. And si Albert kasi, lagi sinasabi ni Sherry May na kuripot. Hindi yan, never niya nilibre si Sherry May simula nung first year hanggang second year ng pamasahe. Merong isang instance doon na sabay kaming tatlong sumakay ng jeep. And then, at nagkataon naman at that time na parang, syempre, pasikat kahit ano lang naman, konti. So, nalibre ako ng pamasahe. So, binayad niya tatlo. Sugot na gulat si Sherry na, Albert, crush mo ba si Roch? Kasi never mo akong nililibre. Parang nagtampo-tampo siya kay Albert na bakit all those times hindi siya nililibre pero nasumabay ako. Nalibre ako for the very first time. So si Sherry parang ayun, ang asar na siya. Yun doon nag-start yung tukso ni Sherry May sa amin. So lagi niya na kami minamatch. And ako yun nga, hindi ko type si Albert. Kasi nga, parang medyo outgoing person ako eh, di ba? You know? Crush ko na talaga siya. It's because parang magaling siya sumayaw, gano'n. So ako talaga hindi ako magaling sumayaw. So sabi ko, in myself, sabi ko, naku, crush ko yung girl na to. So hanggang sa graduate kami, patuloy pa rin yung texting, yung communication, and then ni-refer pa niya nga ako dun sa company na ino-audit niya. So sinabi ko sa kanya na why don't you try na mag-apply doon sa audit client ko, walking distance lang sa bahay niyo. Pati doon sa work ko, naasar na rin kami pareho. Staff ko, yung mga kasama ko, tutukso-tukso na rin ako. Especially yung close friend ko sa office, si Kirsty, tutukso-tukso na. Kaming dalawa pa din. Kasi wala naman siyang sinasabi. Ayoko naman bigyan ng meaning yung mga hatid-hatid, yung mga pagtitek. Kasi, diba? And ewan ko kung saan nanggagaling yung tukso nila, halata ba? Sabi, baka halata, basta ko nila tinutukso. Kinikig si ate. And then 2007, 5, 6, 7, nag-continue pa rin kaming magkasama sa fellowship. Doon pa lumalim yung namin, yung pagkakaibigan, and then yung as we serve together kay God. So doon namin nakilala din yung isa't isa. And ang saya lang kasi as we grow together in love for Christ, yung friendship din namin nag-grow. And hindi ko makakalimutan pag may problem ako sa work, I always cry. I call to him, umiiyak talaga ako. Parang siya yung best friend ko talaga. So doon nag-start yung friendship namin together. Ang kilig-kiligan ng ate na sabi ko, mukhang may meaning na ata to. Hinahatid niya na ako, ganyan. So parang nagpaparamdam ako. Indirectly ginagawa ko pero hindi ko sinasabi. So hatid sa bahay nila kapag gabi na pagkatapos ng fellowship, ng practice. Pero hindi ko talaga masabi kung ano yung purpose ko. So hatid-hatid lang during that time. Pero mahirap lang, parang medyo reserved ako eh. Baka kasi, di ba, feeling ko na eh. Feel ko na, tapos di naman pala. Mabait lang, sadyang mabait lang talaga kasi siya. Baka ganun. Yan, so year 2010, nagkaroon ako ng parang new responsibility sa work ko. And then, ayun, year 2010, okay yung namin, yung relationship. And then mga first few months, nag-agree kami that we will go into, sabi nga nila, courtships na stage. Medyo nagkakaroon na rin ako ng feelings or lumalalim na yung sa pagtingin ko sa kanya. But towards the end, parang year 2011, I think it was May, parang nag-struggle ako i-manage yung time and then yung ko sa work responsibilities. So nawala yung communication, hindi na siya nagtitext, hindi na ako hinahatid, hindi naman ako demanding or nagdi-demand ng time niya, pero parang merong mali. Nagkaroon ako ng inconsistency. Yung usual na ginagawa ng guy, mag-text, magsusundo, ganon. So nag-struggle ako doon. So I'm starting to question na parang saan na papunta tong courtship na to. And I felt like she just left me in the middle of nowhere without any direction where to go. And then nung October,
tinext kami nung mentor, common mentor namin, si Jaja. Sabi niya, tulungan niyo naman ako sa thesis ko. So, We work on the financial statement na Ate Ja, tinulungan namin siya. sinasadya yata ni Manang Ja na magkaano kami ulit. Parang magkaroon kami ng way para magkausap ulit. So, kinausap ko siya, naging okay kami. Mga after 5 months, 5 to 6 months, I've decided to talk to him again. Na at this time, I know na kung ano yung plano ng Panginoon sa amin. And then it was November 23, 2010. So, kinausap ko siya to give him a chance. miniyaya ko siya na sa isang, parang sa Makati na mag-dinner. So ako lang, parang masaya lang ako kasi ito yung before na ginagawa namin. We eat, we talk, we share, we laugh. Bumalik na sa normal. So naging comfortable na ulit ako sa kanya. Ganun din siya sa akin. Nagkaroon ako idea na buli ako ng flowers, and then chocolate. So, thank you. And then yun, the rest is history. We became official. Naging kami noong November 23. November 23 last year. Sabi ko kay Albert, anniversary natin, surprise me. Diba? Parang I love surprises, surprise me. Sabi ko, surprise me, sabi ko sa kanya. November 22, hindi ako parang nagpipray ako na ano ba, kailan ba, or ganun. So, pero kinausap ko na yung mga kapatid ko, yung mother ko, sabi ko, magpo-propose na ako kay Roch, ganyan-ganyan. So, sinabi ko sa kanila. And then, supportive naman yung mother ko and even yung mga kapatid ko. So, alam ko yung what, alam ko yung yung where, pero hindi ko alam kung paano. So, Nagplano siya na mag-dinner kami and nag-reserve. I don't know na nag-reserve pala siya ng place for us para kumain. sa madalit salita, sinundo ko siya sa work nila at that time. So ako parang okay, saan tayo kakain? So, Sabi ko, guess ka kung saan tayo pupunta. akala ko dun sa kinainan namin nung time na sinugot ko siya. At that time, nung papunta na kami approaching na kami ng Pioneer, ng Pioneer and then Legend Villa, sabi niya, ay dito na lang, maganda yata dyan may dinner, may eat all you can. Sana dyan na lang tayo. Ay, biglang lumiko. Sabi ko, oo, dito talaga, dito tayo mag-celebrate ng anniversary namin. Doon nga kami nag-dinner, so may reservation pala siya sa Legend Villas at that time. So syempre, buffet, ako malakas ako sa rice, kumain ako ng bongga. Walang pakialam kung fit yung damit ko, so kain na ng kain, ganyan. So siya, parang okay lang din, very comfortable, smile lang, all the way habang kumakain. Ilang plate kami, secret, medyo. So, mga 7:30, tinext na ako ng kapatid ko, Kuya, nasabi mo na ba? Nakapag-propose ka na ba? Or next year na lang? Parang inaasar pa ako ng sister ko. Sabi ko, ipag-pray mo na lang ako kung paano, ganyan. So, busog na kami, di ba? Parang hindi ko na alam gagawin ko. Sabi, paano kaya? Nakain na namin lahat. And then may isang babaeng nagbigay ng prayer request daw isulat. So sabi ko, ikaw na dyan. At that time, kung ano yung prayer ng heart ko, nilagay ko doon, di ba? So ako kain pa rin ng kain. So siya parang serious siya sa sinusulat niya. Pero, ano sinusulat mo? So sabi ko doon sa prayer request envelope, sabi ko, Lord, the woman with me now, who shall raise, will be my lifetime partner. Sabi ko doon, to accomplish your purposes in my life. So, trigera lang. Ano sulat mo dyan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, secret mamaya, sabi niya. Sabi ko, hindi. Confidential nga daw, sabi doon sa prayer request envelope. Hindi ko talaga ibibigay. Sabi ko na, syempre, ang subject siya yon. So, hindi ko talaga, ayokong bitawan yung envelope. So, punta muna ako ng CR. And then I prayed. Sabi ko, Lord, kung ano man po yung plano niyo tonight, then your will be done. Sabi ko yun. So, inhale, exhale. Buti mabango ang CR, di ba? Balik na siya ng washroom, di ba? Excited na. Parang sabi ko, parang prepared siya. Nagpaganda pa talaga. Pumunta ako doon. Okay, kaya ko to. I can sense girl's instinct. So, guys. So, bumalik ako sa upuan ko, umupo ulit. So, ano na yung prayer request mo? Medyo una nagpapapilit, pero pangalawang pilit niya. O sige, eto na nga. Binigay niya na, dun. And the winner is, so binasa ko,
Ayun, so binasa niya na yung yung nasa envelope. Una parang siya natuwa, nakita ko yung smile sa face niya. Pero siguro dun sa second paragraph, parang naguluhan siya kasi hindi na naka-address kay God eh. Naka-address na sa kanya. Hindi ko alam yung sagot. So sabi ko sa kanya, hindi para sa akin yung question, para kay God. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ano ka ba? Ano lang yan? Paraphrase lang yan ng Will You Marry Me? Parang ganyan. Tapos nilalabas ko na yung ring. Said yes to him and to God na kasi it's an agreement na together we will fulfill kung ano yung plano ng Panginoon sa